Lord Jesus Christ, hallelujah, Father God. Nagkasalamat Ginoo, inigay mo sa tagong, Father God. Ang matagsak ka naman, Lord. Nagtingwa, Father God, sa imong gugma, Ginoo. Nagtingwa, Father God, sa grasya, Lord. Nakasing ka naman, Lord. Yung mga kahapon din, Father God, na makasabot, Father God, sa bisay. Kami hatag ganun, Ginoo. Ang matagsak ka naman, Father God. Ikinanglan, na sa iyo, Father God. Sa mga kinabuhi, Ginoo, wala ka, Father God. Mahuyag kami, Ginoo. Mahuyag kami, Father God. Mag-isip kami sa
At ubangan sa dito, at pagaling ihatan ng masika,
Ginoo, nag-ampo, isang tubangan, Father God. Tumahay kami, Ginoo, sa mga kinabuhi, Father God. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, kami panamo, Father God, kami makaluwas. Sa mga pamilya, Ginoo, makaluwas sa mga Ginoo, Father God, Jesus. Lord, may lahat nga lang gihatag, Father God. Wala mo sa Jesus, Ginoo. Lord, mag-iako ngayon, Father God, Ginoo. Sa ngayon, Father God, mag-aako kayo sa kaluwasan, Father God. Talagay mo sa iyong pulong, Father God. For you know the truth, and the truth will set you free. Hallelujah, Jesus. Sa aming soul, mag-aako kita, we reach out this Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord Jesus Christ, hallelujah, Father God. Nagkasalamat ang Ginoo nito siya ako, Father God. Nagkasalamat ang Ginoo sa pagkuha pa namin, Father God. Nagkasalamat ang Ginoo sa grasya ng mga dawatan, Father God. Nagkasalamat Ginoo sa kaluwasan, Ginoo. Nagkasalamat, Father God, sa iyong bukang walay paglubati, Ginoo. Lord, ito rin mahulog pagkasalamat na kanimo, Father God. Ano ba sa tawas na wala rin sa Ginoo ang kami, Ginoo, Lord. Hindi mo naman kasing-kasing, Ginoo, naman mo tuwag ay kanimo, Ginoo.
as you see, you have made enough, wash me once again. Who am I? But the voice called to see, throw out to the rain, calm the song in me. Because of who I am, because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am the God who will be made. If you think God's tomorrow, the wings of the ocean, make me live their wings too. Give me all I'm falling, like a catch me when I'm falling. When it's only who I Thank you. Yung malita ay tungod sa kapaagi na kita magiyahan sa Balaang Espiritu. Bible says in Romans chapter 8:14, those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Kung diri sa Roma 8:14, kadtong mga gigiyahan sa Balaang Espiritu sa Dios, mao ang mga anak sa Dios. The Old Testament, God worked through the priest and the prophet in Israel. Sa daang kasabutan, ang Ginoo naglihok pinaagi sa mga pare, sa mga propeta. In the New Testament, God conceived His only begotten Son, Jesus Christ, through the Holy Spirit, and came to this earth to be with us as Emmanuel. Apan sa bagong kasabutan, ipakatawo sa Dios ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan, na si Ginoong Jesucristo, ug ani siya diri sa kalibutan, isip usa ka Emmanuel nga ang Ginoo nag-ubad kanato. However, people did not recognize Jesus Christ as the Messiah and crucified Him. Apan bisan pa niini ang mga tao wala mo ilang kani kang Jesus isip ilang Mesiya sinuon gilansang nila siya. God raised Jesus Christ from the dead at the third day. Apan tapos sa tulo ka adlaw gibanaw sa Dios si Jesucristo gikan sa mga patay. And the resurrected Lord ascended to the throne in heaven and poured out the Holy Spirit on the disciple as He had promised. O ang Ginoo nga nabanhaw isa ka dito sa trono sa gingharian sa langit ug iyang gibubo ang iyang Balaang Espiritu sa iyang mga tinunan ug sa tanang mga disipulo nga iyang gisaan. Therefore, we are now living in the age when the Holy Spirit works. Ug munang karon kita nagpuyo sa panahon diin ang Balaang Espiritu naglihok. The most important thing for Christians is to receive the Holy Spirit and be led by the Holy Spirit. Ang pinaka-importante nga butang isip mga Kristohanon mao nga ating madawatan ang Balaang Espiritu ug magiyahan pinaagi sa Espiritu sa Dios. All Christians long to be led by the Holy Spirit throughout their lives. Kaya tanang mga Kristohanon naglaom gayod o naninguha gayod nga sila magiyahan pinaagi sa Balaang Espiritu sa tibuok nilang kinabuhi. However, they are filled with anxiety because they do not know how to receive the guidance of the Holy Spirit. Apan bisan pa niini napuno sila sa mga kabalaka o kahadlok tungod kay wala sila masayon kuno saon pagdawat o giya or Balaang Espiritu. The Bible says there are many ways to be led by the Holy Spirit. Apan ang Biblia ingon nga dunay nagkadaiyang mga paagi, daghang paagi nga kita magiyahan sa Balaang Espiritu. The Holy Spirit guides us according to His will and path. Kung ang Balaang Espiritu nagiya ka nato sumala sa iyang kahubuton o sa iyang dalay. Number one, the Holy Spirit works through the special revelation. O una, ang Balaang Espiritu naglihok pinaagi sa espesyal nga pagpadaya.
The Holy Spirit work through the prophecy and the dream and the visions. Sa mga Balang Espiritu naglihok, pinaagi sa pagpropesiya, mga damgo o sa mga pananawon. Bible says, Acts chapter 2, 17 to 18. Kung ang Biblia naghihisgot din sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 17 hangtod sa 18. We'll read it together. Dungan ka o basa. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw, nag-ingon ang Dios. Ibubo ko sa tanang katawhan ng akong espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki o babae, magsulti og mensahe sa Dios. Ang inyong mga batanong lalaki, makitag mga pananawon. O ang inyong mga tigulang na lalaki, magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae. Ibubo ko ang akong espiritu ni adtong mga adlaw, kung magsulti sila sa mensahe sa Dios. Amen. Almighty God promised to the all people of God, I'll pour out my spirit on all peoples. Ang labing kamahalan ng Diyos, nagsaad siya sa mga katawan sa Diyos na nag-ingon, akong ibubo ang akong espiritu sa tanang katawhan. That's why we can receive the Holy Spirit by grace. Munang karon, libre nga kita makadawat gayod sa balang espiritu. So the Holy Spirit work through dreams also. Ug ang balang espiritu sa naglihok pinaagi sa damgo. Bible says in Matthew chapter 1, 19 to Ang 21. Biblia nag-ingon diri sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 19 hangtod sa 21. We'll read all Lugar together. na basa. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong o dili buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa, nagplano siya sa pagpakigulag kaniya sa hilo. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki ug ganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga kasalanan. Joseph was Mary with Maria. Si Jose ganahan siyang makigminyo kang Maria. But before the ceremonial of the marriage, Maria was conceived a lady. Pag sa wala pa sila makasal, na tingala siya nga si Maria na nabdus na. That's why Joseph was afraid and secretary want to divide this. Kung nahadlok si Jose mahitungod niini, o munang sa tago, iyang gibulagan si Maria. One day, Joseph would think about this one, and the Spirit of God, the angels of God appeared to in a dream Joseph. Kung sa kadlaw nga samtang naghuna-huna si Jose sa pagpakigulag, sa kalit ang anghel sa Ginoo mipakita kaniya, kami mipakita ka Jose, pinaagi sa damgo. Son of David Joseph, do not afraid, conceived by Maria, pregnant by the Holy Spirit of God. Mingo na anghel, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Conceived Jesus Christ not by man, but by the Holy Spirit of God. Si Yesu Kristo gipakatapos siya dili pinaagi sa tao kundi pinaagi sa gahom sa balaang espiritu sa Dios. After he heard the message, Joseph was comforting in his heart and married together. O human makadungog si Jose sa maong balita, nahupay ang iyang kasing-kasing o nagminyo gayon sila. So many people nowadays anxiety and trouble and suffering in their lives. Ang mga dagang mga tao karong panahon nga nag-uol, nasubo, o nag-antos, o nabalaka pag-ayo sa ilang mga kinabuhi. Because they have no received the vision and the dream from the Heavenly Father God. Kasi wala man sila makadawat kung pananawon o wala sila pakitaa sa Diyos, pinaagi sa damgo. That's why as the people of God, all of you and I, we can have a dream from heaven and we can receive the message from the God Almighty and Holy Spirit. Munang isip mga katawan sa Diyos, makahimo kita pakitag pananawon o makadamgo kita mahitungod sa gingharian sa langit o makadawat kita mensahe nga gikan gayud ni Ginoong Hesukristo. Bible says, Matthew chapter 2 verse 13. Ang Biblia padayon na nagingon sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 13. Sa diha nga ng lakaw na ang mga malangong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo ug nag-ingon, bangon ug dada ang bata o ang iyang inahan ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto
Kung pabilin dito, hangtod na papaulion ko kamo. Kaya ang bata pangitao ni Herodes, aron patyon. One day rumors spreading, Herod, King Herod want to kill all the below the 2 years baby kids. Paano yung panahon na adunay, nagulog nila nga balita nga ang hari nga si Herodes, gusto niyang patyon ang mga gagmay mga bata. And then that night, the angels of the Lord appeared to Joseph. Joseph, flee from the entities. Kung muna may anang tagna, usap, ang anghel sa Ginoo, may pakita kang Jose, pinaagi sa dambog ng ingon, Jose, lakaw paingon dito sa Egypto. God showed the vision and the message to Joseph to protection Messiah Jesus Christ from the hand of the Herod. Ang Diyos nagpadamgo kang Jose o naghatag imensahe kang Jose para proteksyonan niya ang bata nga si Jesus gikan sa mga kamot ni Herodes. After Herod died, Joseph had a dream again. So, tapos namatay si Haring Herodes, nagdamgo na usab balik si Jose. Joseph, Herod died. You can return to your hometown Israel. O nanganag-ingon, Jose, patay na si Haring Herodes, pwede na kang mabalik sa imuhang yutang na tauhan sa Israel. Holy Spirit and God is working like wider very clearly. Ang balaang Espiritu naglihok ug sama niini nga klaro gayud kaayo. We believe the Bible says our God is alive and in activity in all the times. Ug mo atong gituuhan nga ang atong Dios nga si Ginoong Jesucristo galihok ug buhi siya kanunay. God is working in you and I, but most of the people do not know about the knowledge of God. Ang Dios galihok siya sulod kanimo o kanako apod kadaganan sa mga tawo wala sila kaalam mahitungod niining mga kaalam sa Dios. That's why we must study Bible. Who is God? How the God is working. Unang kinahanglan nga magtuon sa pulong sa Dios atong ilhon kung kinsa ang Dios ug giunsa sa Dios paglihok. The Holy Spirit also working through the teachers. Kung ang balahang Espiritu usab naglihok pinaagi sa mga pananawon. Bible says in Acts chapter 10 verse 1 to 3. Sama sa gingon sa Biblia sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 3. May usa ka tawo sa Cesarea nga ginganlag Cornelio, kakapitan sa kasundaluhan. Italiano, si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siya nahimok sa pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nag-ampo sa Dios. Mga alas 3 sa hapon nakita niya klaro sa usa ka pananawon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya og giingon, Cornelio. Cornelio was a very wonderful centurion, and then he was a very peaceful and godly life. One day, he had a dream and visions. Kini si Cornelio usa ni siya ka maayo kayo nga kapitan sa mga kasundaluhan, maayo siyang tao ug Dios nun siya o sa diha nga nag-ampo siya nakita siyang pananawon. Cornelio invites the Apostle Peter and hear the word of God. So nag-ingon ang anghel kaniya, Cornelio, dapita si Apostoles Pedro, paminaw kamo sa pulong sa Dios. At that time, Pedro was praying in the Joppa. O anang takna si Pedro nag-ampo siya dito sa Hopa. And the centurion Cornelius sent the servant to invite Peter. Kumunang si Cornelio, nagsugo na yun sa siyang mga saludoon nga imbitahon si Apostoles Pedro. Peter came to the Cornelius house and preaching the message. During the worship service, the Holy Spirit come upon the old people of the family of O Cornelius. si Pedro, miadto siya sa balay ni Cornelio, ug samtang nagsangyaw si Apostoles Pedro sa mensahe, ang balaang Espiritu mikunsad sa kanan nga nangimati sa mensahe. Also, Holy Spirit works through voice. Ug ang balaang Espiritu usab naglihok atong madungog pinaagi sa tingog. Bible says about this one, Acts chapter 13, verse 1 to 3. Ang Biblia natingon diri sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 3. Sa simbahan sa Antioquia, dihay mga propeta o mga magtutudlo nga si Bernabe, si Simeon nga gianggaad Negro, si Lucio nga taga Cirene, si Manaen nga matutuuban ni Gobernador Herodes o si Saulo. Usa ka adlaw ni ana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagbuasa, niingon kanila ang Espiritu Santo, igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga mao'y hinungdan sa pagtawag ko kanila.
Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unang ilang gipalakaw sila. In the church of the Antioch, there was a prophet and teachers, Barnabas and Saul, some other people praying with the pastors. O dito sa simbahan sa Antioquia, adunay mga propeta sa ni Bernabe ug ni Saulo uban pang mga kauban nga nag-ampo uban ang puasa. And the Holy Spirit said to them, select the Barnabas and Saul, send the as a missionaries. O samtang nag-ampo sila, nakadungog sila sa tingog sa balang espiritu nga nangingon, igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa bulungaton sa They Dios. were sent by the way by the Holy Spirit of God to become a missionaries. Ug kini sila gipadala pinaagi sa balang espiritu aron mahimong mga misyonaryo. In the New Testament, they were the first missionaries. O sa bagong kasabutan, nag-ingon diri nga sila mo pinakaunang mga misyonaryo. Also, the Holy Spirit works through the revelation in our hearts. O nag-ingon usab diri nga ang balang espiritu naglihok pinaagi sa pagpadayag sa atong mga kasing-kasing. Bible says in Luke chapter 2, 25 to 26. Ug ang Biblia nag-ingon sa Lucas 2:25 hangtod sa 26. Niining panahona, may tao nga nagpuyo sa Jerusalem, naginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad nga Ginoo. In the Jerusalem, Simeon was a very righteousness godly person. He wanted to see the Jesus Cristo Messiah. O kini si Simeon, usayo siya kamataron ug matinud-anon nga tawo sa Ginoo ug gusto siyang makita ni Jesucristo nga mao ang Mesiyas. Because of he was a very godly person. Tungod kay usa siya ka mahadlokon o Diyoslon kaayo nga tawo. And then at that time, the baby Jesus Christ came there, and then he was so the Messiah Jesus Christ. Atong tagnaa dala sa mga ginikanan ni Jesus, si Jesus gidala siya dito sa templo ug nakita niya gayon ang Mesiyas nga mao sa Jesucristo. Also, second step, we need understanding the Holy Spirit to work through the desire of our hearts. O ikaduha, ang balang espiritu naglihok ug nagdala og walay katapusang tinguha sa atong mga kasing-kasing. Our heart is very important. Ang atong kasing-kasing importante gayud kaayo. The Holy Spirit bring the endless desire to our hearts. Tungod kay ang balang espiritu nagdala og walay katapusang mga tinguha sa atong mga Bible says kasing-kasing. in Philippians chapter 2 verse 13. Ang Biblia nagingon sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 13. Kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyong tinguha sa pagtuman sa iyang kabubuton. The Bible says, in you and I, Holy Spirit dwells in us. Ang Biblia nagingon nga ang balang espiritu nagpuyo kanimo ug kanako. Holy Spirit working in order to fulfill the good purpose of God Almighty. Ang balang espiritu naglihok siya aron tumanon kayo ang kabubuton sa Dios nga labing gamhanan. I was came to the Philippines 20 years ago, according to the Holy Spirit calling me to, and then go to the Philippines. Si Pastor Lee, niani siya diri sa Pilipinas, mga 20 katuig na ang milabay. O niani siya dinhi sumala ra gayud sa sugo sa balang espiritu ngayang nagtungog nga nag-ingon Pastor Lee adto didto sa nasod sa Pilipinas. That's why I came to Philippines Dumaguete DC 20 years ago, and I was starting the ministry of Dumaguete Provincial Jail 15 years ago. O munang niani siya diri sa Pilipinas kung nagsangyo sa maayong balita o galing nagsangyo usab siya dinhi sa bilangguan mga 15 na katuig ang milabay. And your friend and your cell members, almost 406 members, starting the Lighting Bible, join the worship service until now. Gani uban ninyong mga kauban o kauban sa inyong silda mga 400 size ang niapil kanila kaniadto ug sulat ug Biblia hangtod karon. Some of them become a very good Christian religious to their homes. Katong uban nila nahimo na mga maayong Kristohanon ug makita sila ni Pastor Lee
nga naana sila sa ilang mga Pinoy anay. Some of them writing Bible, the Old Testament and New Testament, 7 times, 6 times, 5 times, like this May one. uban kanila nga nagsulat sa daang kasabutan o sa bagong kasabutan, mga ikapito kay gayon nga nakahuman. Napoy uban nga unom o napoy uban nga lima. Nowadays also so many people writing Bible want communication with the God Almighty very well. Karon usab adunay dagan kayo gustong musulat og Biblia kay ganahan silang makikibalag sa Dios o makistoryahanay sa Dios pag-ayo. I want to help the old brother and sister provincial jail to make it. So I want to help provide the Bible and material, all financial, what you need. Ganahan naman si Pastor nga mutabang nato mga miyembro diri sa bilangguan, miyembro sa lalaki o babae nga hinahinay siyang mohatag o bisan ginagmay nga suporta o bisan sa paghatag sa Biblia. I just obey the word of God and the Holy Spirit. Gira man gituman kini tungod kimo kini ang subo sa Dios o sa balaang espiritu. God want to help all of you through our ministries. Gusto sa Dios nga tabangan kamo pinaagi sa ato ang buluhaton. You can writing Bible, reading Bible, meditate the Bible, day and night and pray continue. Pwede ta nga makasulat og Biblia, makabasa og Biblia adlaw o gabi ug magpadayon kita sa pag-ampo. Then the Holy Spirit help us fill our heart with the joy and the peace. Ug ang balaang espiritu nagatabang kanato ug puno sa atong mga kasing-kasing sa kalipay ug sa kalinaw. We'll remind you what the Bible tells us, Philippians chapter 4, 6 to 7. Atong hinumduman kung unsa ang giingon sa Biblia kanato, atong mabasa sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kung dili pangayuan sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Amen. We must just obey the word of God, pray and petition to God with thanks. Kailangan naman natong sundon ang pulong sa Dios, mag-ampo ta sa Ginoo, mangayo ta sa Ginoo, mag-ampo ta uban ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Bible says, Romans chapter 12, verse 2. Biblia nag-ingon diri sa Roma kapitulo 12, Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ninyong panahuna. Ipabag mo hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbagko sa inyong pangunahuna, aron masayran ninyo ang pagbubuton sa Dios. Unsay maayo, hingpit o makapahimuot kanila. Bible says, be transformed by the renewing of your mind. Ang Biblia nag-ingon na ipabagko hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbagko sa inyong pangunahuna. You can turn into your life through the word of God and the Holy Spirit. Mabagko gayud nato ang atong kinabuhi pinaagi sa pulong sa Dios ug sa gahom sa balaang espiritu. Even though we have some weakness and sickness and trouble, but when we ask God and the Holy Spirit to help your situation very well. Bisan kung kita makahibalag og mga kaluyahon, mga sakit ug mga balatian, apan ang balaang espiritu sa Dios mutabang kanato. And the Holy Spirit prepare the way, a new way through all circumstances. Ug ang balaang espiritu nag-andam siya og panibag-o nga paagi inaagi sa atong mga kahimtang. Even though you are stay in provincial jail now, Almighty God will make a new way for you and your family. Bisan tungod karon na ako ka diri sa bilangguan na bilanggo, apan ang Ginoo mohimo siya paagi alang kanimo ug alang sa imong pamilya. Because God leads us to the sheepfold like the shepherds. Tungod kay ang Ginoo no may modala kanato sa iyang turel, sa mga iyang gitigom ang mga karnero dito sa iyang turel. How the God help and lead us? Yun sa man sa Dios pagtabang ug paggiya kanato. Bible says in John chapter 16 verse 13. Ang Biblia nag-ingon diri sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nagdungog, ingon man sa mga butang nga umaabot. When you live in the Christians, the spirit of truth
Holy Spirit will come upon your life. Kung magpuyok tayo sa mga Kristohano ng Balang Espiritu, hatag gayod, diri ka na ito hiya sa tibok na itong kinabuhi. He will guide you, help you, teach you what will you do. Iyahan ta niya, o banat ta niya, o tudluan ta niya, kung sa'y angay na itong buhaton. I don't know very well what shall I do before I receive the Holy Spirit of God. Kaya ito sa wala pa niya madawat ang Balang Espiritu, wala siya kabalo kung sa'y angay niyang buhaton. Even though I was a captain to a ship, Isa nung usa siya na kapitan sa barko. even though I catch many tuna, very big tunas every day, 1 ton AG or 1.5 ton AG. Mabisa nung nakakuha sa daghan kay sa kanang mga tunang usahay, usa ka adlaw, usa ka tonelada, usa ka porsyento 5 ka tonelada ang mga tuna. Oh, that is the very big 1,000 kilogram or 1,500 kilograms catch tuna fishing every day. O daghan jud kay sa katanan, kini mukabat og mga usa ka libo ka kilo o usa ka libo 500 ka kilo ang makuha niya kada adlaw. But I was wondering my life was. Apan ay salaag ra gyapon siya sa iyang kinabuhi. Because there is no Holy Spirit in my life. Buti walay balang espiritu sa iyang kinabuhi. After I received the Holy Spirit, I was found, I was a sinner, and I repented to God Almighty. Paghuman niya madawati ang balang espiritu, nasayran niya nga usa day siya ka makasala o naghinulsol siya sa atubangan sa Dios nga labing gamahanan. After that, Holy Spirit guided me, helped me, teach me to become a evangelist all over Korea and Philippines, all over the world. Tapos niya na ang balang espiritu, mitabang kaniya, mitudlo ug bigiya kaniya, kung nahimo siya usa ka magsasangyaw sa maayong balita sa tibuok Korea, diri sa Pilipinas, ug naabot na siya bisan asang dapita sa kalibutan. At that time, I didn't know where is the Philippines. Mabuntak na wala pa siya kabalo kung asa dapit ng Pilipinas. But the Holy Spirit guided me to the situation, and I came to the Philippines. Apan ang balang espiritu nagiya kaniya pinaagi sa tanang sitwasyon ug naabot siya dinhi sa Pilipinas ngayon. Now, some of you do not know what will you do. Kung muna sa mausap nakamukaron nga naadali wala ko kabalo kung say angay buhaton. But when the Holy Spirit come upon you, Holy Spirit will help you. After some days, you will release from the here. Apan ang balang espiritu maabot kaninyo inyo jud kayong mauna-una ko sa inyong buhaton ug maabot ang panahon na kamo usab makalaya gikan diri. I pray always, all of the members release very proper time for their hometown and the business job. Mo din siging giampo ni Pastor Ling kita nga kaigsuonan diri nga nabilanggo sa bilangguan nga puhon makalaya na ta makabalik ka sa ato mga pinuanan o makabalik na kog trabaho sa inyong mga trabahoan. That's why I preaching the message led by the Holy Spirit of Una God. yung gipaambit kini mensahe karon nga pagiyahan nato kung kaugalingon sa balaang espiritu sa Dios. All the Bible teaching us likewise. Kay ang tanang Biblia nagtudlo ka nato og sama ninyo. The Bible says, Holy Spirit help us in our weakness and give us the strength. Ang Biblia nag-ingon usab nga ang balang espiritu nagtabang ka nato sa atong mga kaluyahon ug naghatag ka nato og kusog. Bible says, Romans chapter 8:26. Sama sa gingon sa Biblia sa Roma kapitulo 8 bersikulo 26. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo sa akong pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga niyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasay-say sa pulo. Hallelujah. Amen. Some of you say, oh, Pastor, I cannot pray very well. I don't know how to pray very well. Ang uban ka nato makayon nga pastor, di jud ko kaampo pag-ayo, wala ko kabalo kung saon gayon ang pag-ampo pag-ayo. Oh, don't worry about your situation. Dili ta angay nga mabalaka sa atong mga sitwasyon. Before I was not received the Holy Spirit, I could not pray very well. Only 1 minute, 2 minutes, very short time can pray. Sama usab kaniadto sa wala pa niya madawati ang balaang espiritu, makaampo siya mga usa ka minuto o 2 ka minuto o di na siya makaampo. But when the Holy Spirit come upon my life, I pray
I could pray very well overnight prayers. O apan sa diya nga nikunsad ang balang Espiritu siyang kinabuhi, karon nakahimo na siya pag-ampo bisan sa tibuok gabi nga mag-ampo. I was received the Holy Spirit on the prayer mountain Osali, Korea, and I was praying starting 9 p.m. O muna nakadawat siya sa balang Espiritu dito sa alampuanan nila sa bukid sa Korea, ug nagsugod siya ampo mga alas 9 sa gabi. At that time, Holy Spirit teach me, oh, I was a sinner, I was had a long mind, hating my old brothers in my heart. Atong takna nga nag-ampo siya ang balang Espiritu, mitandog kaniya nga nakasala siya ug nagdumog gayud day siya sa iyang magulang nga lalaki. Holy Spirit help me repent. You are sincere, angry with your brothers. That's why I was repent to God Almighty. Muna balang Espiritu mayon kaniya nga hinulusuling mo mga sala, pangayog pasaylo sa imong sala nga nagdumog ka sa imong igsoon. Ug unang naghilulsul siya sa Dios. Suddenly, Holy Spirit came upon my life from the Heavenly Father like tongues of fire. I started to speak about new tongues. O sama ni ana nga ang balang Espiritu mikunsad sa iyang kinabuhi ug daw usa ka dila nga kalayo ug nakasulti siya lahi nga pinulungan. I started prayer 9 p.m. until the next morning 5 a.m. I was praying continuously. Nag-ampo siya sugod sa alas 9 sa gabi nahuman siya mga alas 5 na sa buntag padayon nga nag-ampo. The next day, when I was opened my eyes, I saw the kingdom of heaven is there. I was very clearly saw the kingdom of heaven. Sa pagkabuntag na, sa pagbuka niya sa iyang mga mata, nakita niya nga ang palibot daw murag gingharian sa langit. Nga diin anaa siya sa gingharian sa langit. Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is in you and your hands. Sa mga says ninyo, hinulsuli o biyaya ninyo mga sala, kung ang gingharian sa langit, maabot gayud kaninyo, o kinaanaa lamang sa inyong mga kamot. Bible teaches the kingdom of heaven is not over there. Ang Biblia nagtudlo ka nato ang gingharian sa langit, wala dito sa layo. When you repent for the Lord Almighty God, and then Holy Spirit send you the kingdom of heaven, showing you very clearly. Kung naghinulsol kita sa ato mga sala, ang labing gamalang na Diyos, magpakita ka nato sa gingharian sa langit, ug yung ipakita ang gingharian sa langit sa klaro maayo. That's why Apostle Paul, after receiving the Holy Spirit, he was preaching the message in the prisons. Unang sa Apostoles, Pablo, human siya, nakadawat sa balang Espiritu, nagsangyo siya sa iyang mensahe dito sa bilangguan. Apostle Paul put in the prison many times, many years. Ang mga kanis Apostoles Pablo, sige po ni siyang napriso, daghang mga katuligan na nagpuntos siya sa In the prisuhan. prisons, he let the church members outside rejoice. I say you again, rejoice in the Lord Jesus Christ. Apan bisan pag naa siya sa prisuhan, apan iyang gidasig iyang mga kaigsuunan sa kasimbahanan na mingon sa paglipay kamo sa Ginoo. Usbon ko pagingon, paglipay kamo. When the Apostle Paul put into the prison, he was working with the Holy Spirit and Jesus Christ very well. Nakasulti siya og sama niini tungod kay bisan tuod si Apostoles Pablo gibutang siya sa prisuhan, apan naglakaw siya kauban ni Ginoong Jesucristo sa balaang espiritu. That's why even though his body put into the prison, he was rejoicing and gladly every day and night. Unang bisan tuod na priso ang iyang lawas sa prisuhan, apan malipayon ang iyang kalag adlaw ug gabi. Because the Lord Jesus Christ and Holy Spirit was with him. Tungod kay ang Ginoong Jesucristo ang balang espiritu nag-uban man kaniya. You are here in 23 provincial jail. Kung sama kita karon na dinhi na bilanggo sa bilangguan. If you understanding this message in the Bible very well, you can rejoice gladly every day and night in the Lord. Kapag kung atong masabtan kini mao mensahe ug ang Biblia dili ta magduol kun dili magmalipay og Ginoo ta kanunay adlaw ug gabi diha sa Ginoo. And then also you will receive the power when the Holy Spirit come upon your life. Kung makadawat usab kita og gahom kun ang balang espiritu mukunsad na sa atong kinabuhi. You will become a missionary like me. Mahimo usab kita mga misyonaryo sama ni Pastor Lee. You will become a very wonderful
purify holy Christians. Mahimo tang mga nindot, hinlo o putlik nga mga Kristohanon. You will not make any more sins. Dili na ta mo makahimo pag-usab og You dautan. will not make any more troubles. Dili na ta mo himo og mga kasamo. You can love my God, loving my God, and your family friends. Mahimo na ta naigugmaon ta sa Dios ug higugmaon ta sa atong mga pamilya ug sa atong mga higala. That's why I pray always, you must be turning point in your lifestyle to Jesus Christ. Muna kanunay nga nagkampo si Pastor Lee nga mga usab kita sa atong kinabuhi, atong bag-o ang atong pagkinabuhi, ngadha na kang Ginoong Hesukristo. From the reading Bible, writing Bible, studying Bible, praying meeting, you can turning your lifestyle to Jesus Christ. Kinaagi sa pagbasa ng Biblia, pagsulat sa Biblia o sa pag-ampo, mausab gayud nato atong kinabuhi ug sama kang Hesukristo. After you turning your lifestyle, every family, your friend invite you very glad, welcome. Na kung tapos gyud nga mga usab na ta sa atong mga kinabuhi, ang atong mga silingan, atong mga higala, bisan ang atong kaugalingong pamilya, malipayon nga mudawat ka natong pag-usab. Then the company and the businessmen welcome you. Oh, brother, welcome. Oh, you are born again Christians. We welcome you. Work in my company. Kung ang mga kumpanya o ang mga trabahoan, masayod sila nga nausab na tao, ilatang dawaton, ilatang patrabahuon sa ilahang mga kumpanya. Important matters, you must be born again and convert your lifestyle to Jesus Christ. Muna importante po ta kinahanglan ta nga mabago sa atong mga kinabuhi, matao pag-usab ug mobalik ta diha kang Hesukristo. And then every people like you and invite you, welcome you. Tanang mga tao maganahan kanimo, imbitahon kanila ug dawaton kanila. That's why I tell you the truth finally, you must eagerly waiting for the Lord Jesus Christ and studying Bible, writing Bible, meditate the Bible, pray meeting continually. Muna sutyatan ni Pastor Lee sa kamaturan, kinahanglan ta nga magmainiton sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo, pinagi sa pagpadayon pagsulat sa Biblia, pagtuon o pagbasa sa Biblia. And then we know that Jesus Christ is in you and working with you, help you. So, tapos niini ato gayong maangguhan nga si Jesus di ay naa sa atong tapad, naguban ka nato ug siya mo'y mugiya ug mutabang ka nato. You are not alone. You are with the Jesus Christ and the Holy Spirit. Wala ka gayud mag-inusara. Ang si Ginoong Hesukristo nga balang espiritu naguban kanimo. Bible says, God made you and I. Ang Biblia nagingon nga ang Dios mo'y nagbuhat kanimo ug kanako. He is our Father. Siya ang atong amahan. So, we are the children of God. Muna kita mga anak sa Dios. We worship Him in spirit and truth, and the Holy Spirit will come upon to your life very clearly. Ato siyang simbahon sa espiritu sa kamatuuran ug ang balang espiritu moabot gayon sa atong kinabuhi. If ever sins and mistake is something for your family and friend and another company, you must repent to God Almighty, to people. Kung nakasala ta sa atong mga pamilya, atong mga higala, atong mga silingan, o sa atong mga gitrabahoan, kung sa pa mga sala, kinahanglan nga maghinulsol ta sa Ginoo ug sa And then tao. the Holy Spirit will pour out to your life. Ug ang balang espiritu, sigurado kayo nga mukunsad siya sa atong mga kinabuhi. Will become a very wonderful, purifying, holy Christians. Mahimo ka mga nindog ug putlik nga mga Kristohan. I pray. Almighty God, we thank you so much for sharing the gospel. Labing gamanan nga Diyos, daghang salamat sa pagpaambit sa maayong balita. Almighty God, help my brothers and sisters, all provincial jail, led by the Holy Spirit of God. Labing gamanan nga Diyos, tabangi ang mga kaigsuunan din sa bilangguan nga magiyahan sa balang espiritu sa Dios. Thank you, Lord. Even though we are weakness and sickness and trouble, but Holy Spirit help all our congregation. Daghang salamat Ginoo nga bisan todo usahay makapatun kami og mga kaluya, mga balatian og sakit apan ang balang espiritu mo'y nagtabang kanamo. We'll overcome the all kind of situation by the power of God and the Holy Spirit. Malampusan gayud namo ang tanang mga sitwasyon pinaagi sa tulong sa Dios ug sa gahom sa balang espiritu. Thank you, Lord. Blessing come upon the all people of God. Daghang salamat Ginoo ang tanang panalangin mo abot sa tanang katawhan sa Dios. In Jesus' mighty name we pray. Sa gamhanang pangalan ni Hesukristo kami nagako. Say Amen. Amen. Praise the Lord.